Agree ba kayo mga kaibigan na makabalik sa pwesto si Duterte? Oh my God! Wow! Ibalik sa pagka-presidente? Siguro alam niyo gaganda ang Pilipinas. Marami na naman nangangarap na tumakbo ng kandidatura sa darating na halalan. Pabor ba kayo? May nagagawa ba ang mga nananalong kandidato sa atin? Kung pabor kayo, please comment down below. Marami na naman susuportahan. Marami na naman papakainin. Marami na naman sasahuran ng gobyerno. Pero wala naman nagagawa. Ginagastos lang nila ang pera ng taong bayan, ang pondo ng gobyerno. Hindi naman galing sa bulsa nila yan eh. Alam niyo mga kaibigan, sawang-sawa na tayo sa maraming kandidato. Puro pangako. Pero wala naman nagagawa. Ginagastos lang nila o nilolostay lang nila ang pera ng taong bayan. Galing sa atin yan, sa tax yan. Kung makikita niyo, kung napapansin niyo, kung naririnig niyo sa television, ang PhilHealth para sa manggagawang Pilipino ay zero budget. No! 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 Yan ang Pilipinas. Dapat tanggalin ang mga party list na yan. Wala naman yan eh. Maraming may mga kaso. Pero pwedeng tumakbo. Nakaupo sa gobyerno. Iyan ang kalakaran sa ating bansa na marami nangangarap tumakbo sa darating na halalan. Andyan ang vendor party list, si Diwata. Ano bang maitutulong ni Diwata? Kung manalo yan, halimbawa manalo siya, may magagawang babatas yan? Wala naman siguro. Nakakatawa lang. Hindi tinitingnan ng kumilik yung track record ng bawat kandidato. Kahit walang pinag-aralan yan. Pero go. Go lang ng go ang kumilik. Pinapayagan. Pwede silang mag-file ng candidacy. Yan sa ating bansa. Walang pinipili pag may pera, pag kaya ng bulsa. Dapat nagsasagawa rin sila ng drug test. Sa ating mga OFW, ito makinig kayo mga OFW. Bago tayo makaalis, ang daming pagdadaanan. Nandyan yung medical. Kukuha ka ng police clearance. Kukuha ka ng barangay clearance. NBI clearance. Kailangan mo mag-medical. Ang daming sisiborets eh. Mag-abroad ka. Ang daming kailangan mong i-provide na requirements galing sa gobyerno. Babayaran mo yan. Hindi yan libre. So, ganun din dapat. Ang mga tumatakbo ay dapat magkaroon din sila ng drug test. Hindi basta-basta lang gustong mag-file ng candidacy. Go ahead na, aprobahan ng kumilik. Dapat no way. Dapat yung pinagdaanan namin mga FWs, kailangan dumaan din sila sa proseso na kailangan may medical sila, drug test. Marami. Addict na mga kandidato. What? What the fuck? Nakaupo sa gobyerno. Ang kalaban ng gobyerno, wala sa bundok yan. Nasa siyudad yan. Kung napapansin nyo ang KMU, karamihan dyan, ang lakas niyan. Party list. Congressman yan. Kilusang Mayo Uno. Karamihan dyan, CPP, NPA. Sanib yan sa NPA. Yan ang pag-aralan nyo. Bakit nyo pinapayagan tumakbo ng mga party list, ang mga party list? Sagabal lang yan. Nakakasira lang yan sa ating gobyerno. Ang daming party list. Anak bayan. Nandyan din yan. Isa rin yan. Kasapi ng NPA. Ito pa. Kabataan party list. Number 1 din yan na mag-aaral ng mga taga-UP. Diyan sila nagtapos. Matatalino yan. Pero, sanib din yan sa CPP, NPA. Mga NPA din yan.
against government. Marami riyan mga kaibigan. Yan ang dapat natin pag-aralan mga butante. Huwag natin ibuto ang salot sa mamamayan. Maraming salot talaga. Maraming nakaupo sa gobyerno. Pira-pira lang yan. Pero wala nagagawa. Puro siraan. Puro nakaw. Puro bulsa ng pera ng taong bayan. Kaba ng Pilipinas. Isa yan si Diwata. Pag nanalo yan, ang vendor party list, isa rin yan bibigyan ng pundo. Isa rin yan magmamayabang din. Maninira din yan. Oh my God! Pero ano bang pinag-aralan yan? Ano bang magagawa ni Diwata sa gobyerno natin? Bubulsa din yan ng pera ng taong bayan. Ito pa, ang mga sangguniang kabataan, ano bang nagagawa yan? Sumasahod lang yan ng libre. Wala naman na itutulong yan. Dapat tanggalin sa gobyerno lahat ng hindi mahalaga. Sangguniang kabataan, dapat tanggalin sa gobyerno ang mga walang silbi. Sumasahod ng libre, wala naman nagagawang batas, wala naman na itutulong sa Pilipinas, pinapasahod lang ng gobyerno ng libre. Tanggalin ang sangguniang kabataan. Ang daming mga politician nakaupo sa gobyerno, sumusweldo ng libre. Pero wala naman nagagawa. Lahat ng mga project galing gobyerno. Galing sa amin yan. Nasa pinaghirapan namin yan. Kinukuha yan sa tax ang pinapasweldo sa mga taga-gobyerno. Mga nakaupo yan. Pero bakit ganun pa rin ang takbo ng ating bansa? Puro siraan lang ng siraan. Kaya hindi tayo umaasinso eh. Yan ang dapat pag-aralan ng gobyerno natin. Tanggalin ang party list. Ang daming congressman. Bawat distrito may congressman. Bawat probinsya, bawat city may mga congressman. Bakit parami ng parami ang mga party list na wala naman nagagawa? Especially ang KMU, Anak Bayan, Kabataan Party List. Lahat yan kasanib yan, kasapi yan sa CPP-NPA. Yan ang sumisira sa Pilipinas, ang CPP-NPA. Bakit hindi kayang lutasin ng gobyerno? Dahil may sumusuporta, may taga-suporta. Yan ang mahirap. Kasi yung mga nakaupo, may suporta yan sa CPP-NPA. Bakit hindi kayang lutasin ang problema ng Pilipinas pagdating sa mga rebelde? Dahil may suporta yan, galing sa gobyerno, yung mga nakaupo ay nagbibigay yan, sila ang nagsusupport ng bawat party list nakasapi sa CPP-NPA. Congressman na nakaupo sa pwesto. Pero may kaso yan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa ating gobyerno. Pinakamagandang gobyerno, si Duterte. Ang dami nagawa na magandang alaala sa aming mga OFW. Kung pwede lang ibalik si Duterte, agree ba kayo mga kaibigan na makabalik sa pwesto si Duterte, ibalik sa pagka-presidente? Oh my God! Wow! Siguro alam niyo gaganda ang Pilipinas kung si Duterte ang nakaupo. Nawala yung mga drug addict, nawala yung mga corrupt. Lahat bumaba ang krimen sa ating bansa. Pero ngayon, sa present administration, lalong tumaas ang korupsyon. Grabe. Sa ating mga FW, alam niyo yung panahon ni Duterte, nawala yung tanimbala sa airport. Yan ang tatak Duterte. Kaya tanggalin ang dapat ang mga party list na wala naman nagagawa sa ating bansa. Puro forma lang. Pinapasahod lang ng gobyerno pero wala nagagawa. Against gobyerno lang. Mag-rally rito, mag-rally ron. Kasapi sa NPA. What? What the fuck? Bakit ganun ang gobyerno natin?
Nilulustay lang ang pira ng taong bayan. Ang tax galing sa amin. Dapat ibigay sa mahihirap. Tulungan ang mahihirap. Ang daming mga pabahay ng gobyerno, pero nakabinbin lang. Yan ang gobyerno natin. Bulok. Pero ang mga nakaupo, nagpapasarap sa buhay. Ang lalaki ng mga pundo, binubulsa ang pira ng taong bayan. Kaya, ngayong darating na eleksyon, dapat maging matuto ang mga Pilipino, ang mga botante. Huwag nang ibuto ang mga trapo. Ang daming mga trapo na nakaupo sa gobyerno. Tumatakbo ngayon darating na halalan. Please comment down below. I need your reaction. Ang sambayan ng Pilipino, sawang-sawa na tayo sa mga trapo. So kailangan po natin matuto, ibuto natin ang karapat-dapat. Wala naman nagagawa ang party list. Dapat i-abolish ang party list. Magbawas ng party list. Ito, dadagdag din to. Ulitin ko ulit. Pag nanalo yan, si Diwata, ang vendor party list, may budget din yan. Milyones yan ang kaba ng Pilipinas. Galing sa tax ng mamayang Pilipino. Ang papasahod niyan. Anong magagawa niyan? Forma lang yan. Chismis lang yan. Marites lang yan sa Kongreso. Puro marites. Kada buwan, kada linggo, hearing. Ano napapala nyo sa hearing? Yung budget nyo sa hearing, kinakain nyo. Araw-araw, iibigay na lang, itulong na lang sa may hirap. Mas gaganda pa ang takbo ng ating ekonomiya. Walang maghirap. Pero, bakit araw-araw may hearing? Napapansin nyo ba mga congressman? Romualdez? Billion. 600 billion. Ano sa'yo? Pero tinanggalan nyo rin ang pondo ng budget, ang PhilHealth, dahil para yan sa mga gawang Pilipino. You see? Yun ang ganong kabulok ang sistema ng ating bansa. Number 1, ang Pilipinas ng korap sa buong mundo. Yan, tandaan niyo yan. Number 1 sa history. Hindi ba kayo nahihiya sa mga nakaupo sa gobyerno? Dapat tingnan niyo ang ibang bansa. Maganda ang panakbo ng hanap buhay, hindi naghihirap ang mamayan. Gayahin niyo.